sir, nung medyo tatanga-tanga nang nag-process nito na dyan doon na parang sinasabi nila wala silang karapatan, eh mali po itong si Sergeant Corpus ko, nakikinig si Sergeant Corpus, ano? Pwede bang ipatawag nyo, sabihin nyo, sir, kung meron akong numero, tatawagan po to para sabihin kay Richard Corpus. So, sino bang kumuha ng abuloy, yung nanay o si Sergeant Corpus? Si Sergeant Corpus po. Aba, lintek na to. Baka lupit nito kung totoo man ang pinagsasabi nito, maganda pukpukin sa ulo tong patawag nyo to, basta na attention! Pangalawa, sabihin mo, pulpul ka, Sergeant Richard Corpus, sabi ni Sir Ben. So ngayon, pag inapi uli kayo, sige, tawag kayo sa akin, okay? Sa linya ng telepono, makakausap natin ngayon sa telepono lang, ano? Junel, kumusta ka na? Okay lang po. Anong pinaka-latest update ninyo patungkol doon sa sinasabing pension? Nakuha niyo na? Wala pa po, sir. Ang sabi lang po, pwede na raw pong kumuha tong tatlong magkakapatid ng ATM po. Sa land bank. ATM. Sa land bank. So, bibigyan na kayo ng ATM na lang sa land bank. Para doon yung tatlong magkakapatid, may kanya-kanya silang parte doon sa pension ng tatay nila. Tama? Tapos, saka sir, nag-advise din, legal advice din po sila na pwede naman daw po palang panghahawakan ng pension po nung nanay nila. Si Junel na lang po yung humawak. Kasi yung situation po pala nila, sir, hindi po nakareport sa taas. So, si Junel na munang hahawak ng pension ng tatay nila dahil may kasama na yung nanay na ibang may kinakasama na. Tama? Apo, sir. Matagal na rin iniwan kay itong mga pinsan mo, sila Junel, ng kanilang ina. Apo, Na kahit buhay pa yung kanilang ama, iniwan na, sumama sa iba. Apo, sir. Kaya ang sinasabi ngayon ng Army, dyan sa inyo, dahil nalaman lang sitwasyon, yung pension ay hahawak na lang si Junel. Apo, sir, maaari naman daw po. Maari naman. Sino may sabi sa inyo niyan? Base po, sir, sa Jago na po, sir. Sa Jago. Okay. At naman daw pong mag-file ng case personal, labas daw po yung camp po doon. Alright. So parang sinabi ng Jago, pwedeng sampahan ng kaso Yung nanay po, yung nanay ng mga anak. Tama? sir. Dahil doon sa hindi dineklara na parang lumalabas, ay gusto niyang kunin yung pension, parang inabandona niya yung mga pinsan mo. Apo, sir. Alright. Kaya pwedeng magsampa ng kaso. Mabuti naman ginawa ng Jago to Judge Advocate General's Office para mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng inyong mga pinsan, sila Junel at kanyang mga kapatid. Tama? Apo, sir. Mas maganda kung ganun. Kaya kita kinausap kasi medyo mas matanda ka kay Junel. Si Junel naman kasi 19 years old. Parang medyo mas okay na bibigyan mo ako ng linaw doon sa mga pangyayaring ito. Okay? Ngayon, kukumustahin kita. Si Sergeant Richard Capus, tumawag ba sa inyo? Nag-contact po siya, sir, before niya po nakita yung ere ng video na may pinapilapan po siya sa mga bata. Alright. Kasi pinatawag na din po siya sa division. Okay. Kumusta naman daw yung abuloy na sinasabi ninyo? Ano bang nangyari doon? Nakuha na ba ng mga bata, ng mga pinsan mo, yung abuloy na nung namatay ang tatay niya? Nung po, ngayong linggo, sir, si mama na po, sir, yung nakakita kay Sir Capos, si mama na po nag-approach. Bali, nakita po siya, sir, dito sa Napua, nakipagtagpuan po. Kay Nelly po. Sino si Nelly? Yung nanay po nitong tatlo po. Alright. So, yung abuloy, gustong maintindihan. Kasi yan ang dahilan kung bakit kayo pumunta sa tanggapan ng bitag, hindi ba? Opo, sir. Magkano raw yung abuloy na dapat na hinihingi ninyo dahil sa... Kasi siya, sir, update nun, simula nung nakalibing hanggang sa nakalibing na po, nagputang siya. Kaya, siyempre po, magtataka din po kami kung saan napunta po yung pera. Okay. Alam niyo ba kung magkano ang abuloy para doon sa... Wala kaming alam po. Paano niyo nalaman na may abuloy? Sa kabatch po ng papa po nila, sir. Oo, sa kabatch din. Sundalo rin nagsabi may abuloy. Opo, sir. Sundalo rin po yung Hindi kaya napunta yung abuloy sa nanay? Nanay nitong nila Junel, doon sa iniwan sila, na sumama sa iba? Hindi kaya napunta sa nanay nila Junel? Wala naman po, sir. Pero anong pagkakakwento po pala ni Sir Tapos yung nakita ni Mama, binigay daw po yung pera sa stepmom po nila. Bakit? Pero, Okay, doon, hindi ba, alam ba ni Gapos na hiwalay at iniwan na sila ng nanay at sila ngayon ay ulila na, nakikitara sila sa inyo? Para kayong tumitingin ngayon sa kanila? opo, sir. Alam naman po niyang hiwalay naman po yung nanay nila sa kanila. Okay, so sinabi ni Gapos binigay doon sa nanay. Sa stepmom po, sir. Magkano raw ang binigay doon?
6,000 daw po. 6,000 ang binigay doon. So, walang ibinigay yung nanay dito sa mga anak. Sir, ang pagkakalinaw lang po namin, pagkakaintindi, nung nagsabi po, nung kabatch po ng papa po nila, na nagpadala po sila ng tulong para sa papa nila or para sa pamilya po, wala pong binibigay yung si Sir Capos kung ilan po yung ipinadalang tulong po. Saka po ang pagkakasabi din po ng stepmom, ni Tito raw po, wala po yun ibinigay. Simula nung pag nakabuhay. Yung sinabi ng stepmom, wala daw natanggap. Opo, sir. Yung si Nelly, yung kanilang nanay na sumama sa ibang lalaki. Opo, sir. Oh, galing mismo kay Nelly. Paano nalaman yan na si Nelly nagsabi walang ibinigay ni Cinco itong si Gapos? Paano nyo nalaman? Sino may sabi sa inyo? Yung stepmom po, sir. Yung tunay na nanay, si Nelly, nagsabi na wala siya natanggap ni isang kusing, yung nang iwan sa mga pinsan mo. Hindi po. Yung isa pa pong, yung kinasama din po ni Tito, sir. So pati yung kinakasama ng tito ninyo, wala rin daw natanggap. Opo, yun po yung pagkakasabi sa mga bata po. So hindi inabot sa kanya ni Gapos yung pera. Oo daw po. Alright, sige akin na. Sa linya ng telepono, kakausap natin yung si Sargento Gapos. Aber, titingnan muna natin kung anong sasabihin nito. Si Sargento Gapos, okay? Sa linya ng telepono, Liz, sinasagot mo na. Sergeant Gapos, ano ba tong problema nito? Yung mga abuloy daw, nakaabot na to dito sa headquarters. Tanong ko lang, asa ba napuntang abuloy para doon sa mga ulila? Itong kasamahan ninyo, kabatch ninyo? Ay, opo. Yung pinareceive po yun bali pinareceive ko po yun sa pangalawang asawa po. At si ma'am din po ang nagbigay ng ibang pera. Pinap lang sa akin yung 30,000 po. Pinareceive sa pangalawang asawa? Pinareceive ko po sa pangalawang asawa, yung second wife po. Hindi naman pwede. Yung kay Marlene, yung pinareceive mo roon kay Marlene, tama? Opo. Tapos si ma'am po ang yung iba po doon, si ma'am Bayodan po yung kakontak doon ni ma'am Marlene. Sandali, Sergeant Capos, alam mo bang kalagayan nito mga ulila na kasamahan ninyo, Sargento? Alam mo kalagayan na magkahiwalay, iniwan siya ng Opo, kanyang alam ko po, sir. So bakit ngayon, hindi ba pagdating sa mga abuloy, bakit mo magkasama ba itong sila Marlene at saka mga bata? Opo, doon po yan, sir, nakatira sa Ragay. Sa Ragay? Sigurado ka? Opo, sir. Paano mo naman nasabing sigurado ka? Chinek mo? Or sinasabi lang sa iyo nating si Marlene? Kasi lumalabas, wala raw silang tatanggap kahit si Marlene. Ay, hindi po, sir. Totoo po, sir. Nandun po yan kasi yung papa nila, kasamaan ko po yun. Kaya doon nakatira yung mga batang yan. Yung makausap natin kaninang Marisa, diyan ba kayo nakatira sa bahay ni Marlene? Hindi po. Sila Junel, diyan ba nakatira yung mga ulila? Nakatira ba sa bahay ni Marlene? Opo, sir. Bago po, umuwi muna po sila ng... Okay, sige, tatanong ko kung saan nakatira, kaya daw binigay daw ni Sergeant Capos yung pera. Dahil yan naman daw ang medyo yung sinasamahan ng kalang ama, kaya nandun sa yan pera. Nung nakausap po, sir, yung panganay po, ito po si Junel, nung pangalaw ni Leng po, ni Marilyn po, ang pagkakasabi niya po dito kay Junel, wala naman po daw binigay si Sir Capos ni Tito. Sergeant Capos, ang sinasabi raw ni Marlene, wala ka raw binigay na pera sa kanya na yung abuloy. Meron po, sir, kasi po, pinareceive ko po yun, sir. Meron ka bang received copy or acknowledgement na nakuha niya, pinarmahan niya? Meron po, sir. Sinend ko po sa inyo yon yung pinirmahan po, sir. Sino nagpirma mismo? Si Ma'am Marlene po, sir. So, yung sinasabing abuloy. Opo, sir. Sigurado kayong abuloy, baka iba tong sinasabi mo. Financial assistance, battalion assistance, ano ba to, kay Marlene. Si Marlene ba? Ito, perma ba ni Marlene to? Opo, sir. Sino nag-abot nito? Ikaw mismo? Ang inabot ko lang po yan, sir, yung 30,000, sir. Yung 53 po, sir, si Ma'am Bayodan na po yun, sir, yung official namin. Siya po ang nagbigay niyan. Tapos yung sa 80,000, sa atin po niya nagbigay doon. Okay lang. Alright, sana punta yung 6,000. Ang 6,000 po, sir, inayad ko po yun, sir, sa Goa Green. Tapos yung awards and decoration, ako po, sir, nag-produce noon. Kaya sinabi ko po doon Sandali. Abuloy yun eh. Ba't mo pinagbabayad kanina? Wala kang karapatan magbayad doon sa mga naulila yun. Ano ba pinagsasabi mo? Hindi po, sir. Pinaalam ko po yun kay Ma'am Marlene na... Sino si Marlene? Yung pangalawang asawa po. Okay, pinaalam mo kay Marlene. Babayaran ko po yung Goa at saka yung awards and decoration, sir. In-inform ko po siya noon. Okay. So parang pinaalam mo na yung gagastusin yung abuloy. Opo, sir. Sinabi ko po yun sa kanya, sir, kasi ako po, nagtawag po sa akin nung panahon na yon, madaling araw, wala daw po yung damit
yung kapats ko. Sabi niya Ah. sa akin, tulungan mo nga ako, Cheng, na may uwi na yung asawa ko. Sabi niya sa akin. Anong damit Di ang bali po, sir, ang ginawa ko, sir, naghanap po ako ng mabibilhan doon sa tailoring. na ano yung, Nakiusap ako. di ba uniforme dapat yan? Sir, tanong ko Yung lang goa po, po, sir, yun po ang sinusuot po, sir. Yung ano, yung anong sinusuot? Goa green, sir. Oh, Goa green po, sir. yung green na uniform, tama? Opo, sir. Nagpasukat ka na parang binili ninyo yon. Mayroon na po, sir, doon, na dati nang gawa. Kinausap ko na, sir, na yun na lang po ang dalhin ko po, sir. Bali, Okay. So, hinatid ko po yun, sir, sa Sipokot, galing Pili. Okay. Magang-maga, hinatid ko po yun doon. Kasi nga, gusto na nilang may uwi yung asawa niya. Alright. Kaya yun ang ginastos mo pang doon sa uniforme tsaka yung pag-aasikaso mo. Opo, sir. Alright, okay. Sige. So, hindi mo binulsa? Hindi po, sir. Naka-inform po yan, sir. Pati kay Ma'am Bayodan po, sir. Sinabi ko po yan na, kasi tinanong ako ni Ma'am, Master, sino nagbayad sa goa? Sabi ko po, Ma'am, nagpadala po yung mga kabats ko, pero in-inform ko po ito sa pangalawang misis kasi po, baka nga po hanapan ako ng ibinigay ng mga kabats ko. Kaya in-inform ko po ito doon. Tapos si Ma'am, in-inform ko din na yung ibinigay ng mga kabats ko, binili ko po ng goa. Alright, At sige. saka awards and decoration po, sir. Okay, Yun lang sige. po. Sa linya ng telepono si Marlene Albindo. Narinig mo naman siguro kung anong sinabi ni Sarge Capos, yung sa Abuloy daw, na parang pinayagan mo raw na magastos doon sa uniform na green, medalya, pre-nases pa, para snappy raw yung sa huling hantungan sa Kabaong. Kasi nga po, hindi po maiuwi yung bangkay kasi nga po yung susuotin na guwa green wala pa. Alright. So, Na po ako sa kanya. totoong sinasabi ni Sergeant Capos. Yes po, magkasama nga po yung mag-asawa nun ni misis niya. Hindi mo pinabayaan yung iyong kasama rito na at least naman na talagang snappy, nakasuot ng uniforme, kumuha ng bago, tapang mga medalya. Tama? Opo, opo. So pumayag ka na yung abuloy na igastos na lang para doon naman sa parang makikita naman hanggang doon sa kanyang labi na nakalagay sa loob ng Opo, sir. Opo. casket. Tama? Opo. Alright. So, hindi totoo na yung abuloy ay parang tinago ay binupit nitong si Sergeant Capos. Hindi naman po sir kasi yun nga pong 6,000 na yun. Yung binayadan po sa guwa green nasa 3,000. Yung 3,000 pong tira, sabi ko pang ano-ano na lang din po niya sa panggasolina at panggastos po sa mga paglakad-lakad sa mga papel. At grabe din po ang sakripisyo niya. Alright. Sige, naintindihan ko. Ganun talaga ang buhay sundalo. Kung minsan kapag medyo pumanaw or medyo ano man nangyari sa engkwentro, namatay. Ano ba nangyari kinamatay nitong si itong dipunto? Anong nangyari? Aksidente or engkwentro? Aksidente po yun sir. Okay. So, kaya nagsama-sama yung kanya mga kabady sa army na parang ayusin lahat. Opo, opo. Ayan, okay. So, ngayon, Marlene, ipaliwanag mo rito sa mga, ito naman ay anak ng iyong kinakasama, itong tatlong mga ulila, baka pwede mong sabihin sa ere ngayon para galing mismo sa iyo. Si kay Junel at kasama niyang pinsan niya si Junel, yung ito naman pinakapanganay ata at si Marisa yung kanyang pinsan. Baka pwede mong linawin. Kawawa rin naman to si Sergeant Capos kung ganyan ang nangyari. Opo, Lahat sige po. ginawa. O, sige. Para matapos na ito, yung 6,000 ba gayon na at nakakaano na din kay Sir Capos, ibili dun sa sinuot ni Papa ninyo, sinaguwa green. Tapos may natirang 3,000, pinanggaragastos man na din niya, panggaraгаsolina, tsaka paglakad-lakad ng mga papel. Okay, narinig niyo na Marisa Jonel. So, hindi totoo na kinupit yun. Para na rin sa tatay ninyo, para medyo magandang presentasyon doon sa kanyang coffin, kung sa casket, kung tawagin na uniforme, na maayos, snappy. Naintindihan ko yan. Ang pagiging sundalo, buhay sundalo. Narinig mo Marisa Jonel? Sarge, merong resibo ka ba doon sa pagbili ng gowa ng bagong uniforme na isinuot ng dipunto sa kanyang kabaong? Ay, dati sir, mayroon pa akong resibo sir. Hindi ko na po in-expect na hanapin na yon. Kaya na-misplace ko na po sir. Nawala ko na po sir. Pero pwede mo naman siguro sabihin doon sa sinasabing pinagbilhan mo ng uniforme kung ready sila. Pwede mong ibigay sa ito yung mga anak para wag kang pagdudahan. Kaya mo? Opo sir, pwede po sir. Maghingi po ako ng resibo doon. Magpagawa po ako sir. Tapos yung binilan ko. Sige, naintindihan ko. Junel, Marisa, na nagpapaliwanag si Sergeant Capos. Ang mahalaga rito, lahat ng mga pensyon o ano man yan, ikaw na mismo nagsabi, makakuha sila ng ATM, yung tatlong mga anak, at may sari-sarili silang ATM, pwede sila magreklamo sa Jago doon sa kanilang nanay na iniwan sila, tutulungan naman sila ng Jago. Okay na ba sa inyo yun? Apo. Okay. Importante makuha yung pensyon kasi yung suot naman ng inyong, ikaw, uncle mo yan hindi ba Marisa? Doon kay Jonel, pakipaliwanag mo na lang. Maganda rin siguro pupunta ka. Siyempre, sundalo, ganun talaga. Dapat pagpasok mo sa kabaong, kung namatay ka sa engkwentro, namatay ka sa aksidente, naka-uniforme yan. Tama? Naintindihan mo? Sige po, sir.
Alright, Junel, nandiyan ka pa ba? Opo, sir. Naintindihan mo na. Naintindihan mo, Junel? Opo. Alright, sige. Okay, balik tayo kay, sino ba itong kausap? Marlene? Gawin mo na lang magagawa mo alang-alang doon sa... Opo, sir. Okay? Salamat po. Ituringin mo lang parang mga anak mo na rin, di ba? Opo, opo. Maraming salamat sa iyo, Marlene, ha? Opo, salamat din po, sir. Sarge Capus, nandiyan ka pa? Narito po, sir. Okay, Sarge Capus, maraming salamat din, ha? Opo, sir. Alright, sa pagbigay linaw. Okay, sige. Okay. Okay, dito po, nagbigay lang po tayong linaw. Naintindihan po namin ang buhay sundalo. Ako po'y anak ng isang sundalo rin. At karamihan po namin kami mga Tulfo, laking kampo po kami. Ilan sa amin ay mga sundalo rin. Ngayon, sa pamilya, kaya naintindihan po natin, inayos na po natin parang malinaw na po na ayaw po natin mag-aakusa. Ngayon, nasagot po lahat ng bagay na yan. Dahil ang isang pambansang sumbungan, nagbibigay po ng linaw, tulong at serbisyo, may tatak. Tatak Bitag. Ako po si Ben Bitag. Ito po yung tatak, #ibabitag mo.